Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of First Corinthians chapter 13 verse 1 to 8. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which received and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day, according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters. At the, at the same time, most of whom are still living. Though some have fallen asleep, then he appeared to James, then to all apostles, and last of all, he appeared to me, also as to one abnormally born. So, ito po ay sulat ni Apostle Pablo na sinasabi dito yung pagkamatay at muling nabuhay ni Jesus Christ, at sila Jesus died for our sins. Sila ay yung mga Hudyo naniniwala na niligtas tayo ng Lord ni Jesus Christ, at ito yung pinaka-iingat-ingatan natin na ganitong pananampalataya na nag-resurrected ang Diyos para sa atin. At yung pagdating sa resurrection, minsan kasi pag hanggang doon lang sa Jesus died for us. Pero yung main point na namatay si Jesus Christ ay dahil yun sa ating mga kasalanan. Ang ebanghelyo, pag walang resurrection, hindi ebanghelyo yan. Hindi tayo masiligtas sa ating kasalanan kasi hindi kompleto ang ebanghelyo kapag namatay lang siya, hindi siya nabuhay muli. Nagiging good news kasi yung namatay, muling nabuhay. Si Jesus Christ namatay dahil sa ating mga kasalanan, at yun ang napaka-importante dahil yung pagkamatay ni Jesus Christ, hindi lang yung pagkamatay na basta-basta lang namatay, kundi yung point nun, Jesus died of the cross because He gave us new life. Para magkaroon tayo ng panibagong buhay, dahil nag-resurrect si Jesus Christ from the dead. Yung kahalagahan ng kanyang pagkamatay ay kaya siya napako sa krus, siya pinarusahan, namatay doon sa krus ng Kalbaryo, kasi yung na-unite tayo, kumbaga kasama na tayong pinarusahan, or dahil doon hindi tayo mabubuhay, or yung masamang klase natin na pamumuhay, hindi na natin pinapamuhay kasi namatay na yung kasalanan natin dahil niligtas tayo ng Diyos. Yung hindi na tayo nabubuhay sa ating kasalanan kasi namatay na yung dati nating kasalanan. Yung totoo na kung totoo na tayo ay namumuhay sa ebanghelyo ni Jesus Christ, ay dapat magkaroon tayo ng panibagong buhay. Yung kung totoong tinanggap natin ang ebanghelyo, malaking epekto sa buhay natin na huwag na nating gawin, or huwag na nating ipamuhay yung dating tayo na
nag-resurrected ang Diyos dahil sa atin para magbigyan tayo ng panibagong buhay. Yung dating tayo, yung dating mga gawi natin, namatay na. Dahil yun yung kaparaanan para tayo ay maligtas. Si Jesus Christ, siya ang the way, the truth, and the life. Walang ibang magliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, kundi siya lamang. So sobrang pagbibiyaya sa atin ng Diyos. Lahat ng kasalanan natin pinarusahan. Pero hindi sa ating katawan, kundi sa katawan ni Jesus Christ. So swerte natin, dahil sa malaking biyaya at pagmamahal niya sa atin, inako niya lahat ng kasalanan natin. In that way, we are united with Christ. Kasi pinarusahan yung dapat na tayo ay parusahan, pinarusahan sa pamamagitan ng kanyang katawan. So kasama na tayo na buhay upang magsimula tayo ng panibagong buhay. At yun ang totoong kaligtasan. Yung naligtas tayo at nabago yung buhay natin. Kaya tandaan natin na ang tunay na kaligtasan, naligtas tayo spiritually at nabago tayo sa ating kaparaanan ng buhay. So, i-apply natin yon sa araw-araw na yung banal na espiritu na nanahan sa atin nagdi-declare na yung kahit makasalanan yung laman natin, ang banal na espiritu na meron tayo, yun yung kailangan magpasakop tayo na magpa-transform tayo sa ating Diyos, na dinideclare kung paano ang banal na espiritu nagdideklara ng yung ating kasing katawan ay makasalanan. So, kaya tayo may banal na espiritu dahil para mapaglabanan yung kasalanan natin ng ating katawan. So, kung nag-fail ka sa ibang bagay, kailangan mong mabago, mabuhay, para magkaroon ng panibagong buhay. Magkaroon tayo ng pag nag-share kasi tayo ng Bible, ng Gospel, hindi lang para sa mapunta tayo sa langit or mapunta ang mga sinishare natin sa langit, kundi we share the Gospel para yung tao ma-share natin, mag-transform din. Dahil dito pa lang sa ating mundo, nagsisimula yung pagbabago. Kasi kapag hindi tayo nagbabago, nandito pa lang tayo sa ibabaw ng lupa, wala rin pagbabago hanggang sa hindi tayo, pagharap natin sa Diyos, ay hindi tayo, kumbaga wala tayong maipipresent na tumanggap tayo ng ebanghelyo ng Jesus Christ. At kailangan mamatay tayo sa ating kasalanan. At ang Diyos ang yung ipinapamuhay natin. Yun yung marka ng tunay na kaligtasan na nagbabago tayo sa ating mga dating gawi. Iniwanan natin yung mga nating mga ginagawa na yung turo sa atin or kumbaga idinidikta sa atin ng ating flesh na katawan, na para ma-emphasize natin na si Jesus Christ mamuhay sa atin. Kung si Jesus Christ ang namumuhay na sa atin, merong transformation, merong pagbabago. Huwag tayong mahulog sa maniwala na ligtas na tayo pero hindi tayo nagtatransform. So, malaki ang pagbabago natin kapag naipapamuhay natin na died, resurrected us, and He give us a new life. He died for our sins, na merong ebidensya, na merong transformation sa buhay mo, na iniwanan mo na yung mga dati mong kasalanan at huwag na tayo mamuhay sa kasalanan. So,
para sa discussion na to, ano yung ano ang mga kaparaanan para ma-improve natin bilang Christians na tayo ay tunay na maliligtas, na tunay na ligtas, at pagdating doon sa judgment ay masasabi natin na may pagbabago sa buhay natin, na talagang tayo ay nasa pananampalataya at iniwan natin or kinalimutan na natin yung ating mga kasalanan dahil tayo ay namuhay sa katotohanan at sa paraan na namumuhay yung Santong Espiritu sa buhay natin. So, yun po yung mga pinapatotohanan sa verse na ito, na ang Diyos ay nabuhay or namatay, muli nabuhay para sa ating mga kasalanan. At maraming nagsasabi, maraming witness para doon na ang Diyos nabuhay dahil sa ating mga kasalanan, para akuin niya yung ating mga kasalanan, para tayo ay mamuhay na ng panibago, maalis yung kasalanan natin at tayo ay mag-transform into new life. Binigyan tayo ng panibagong buhay at dahil yan sa Diyos, dahil sa ginawa niya nung nag-resurrected siya.